Kumilos na ang mga monarchs. Isa-isa nilang tinutugis at pinababagsak ang bawat vessels. Nauna na si Christopher Reid at sinundan pa ng isa. At ngayon, si Chairman Gogan Hee ang kanilang target. Napasabi si Chairman Gogan Hee sa kanyang isipan, "Ano to? Paano nangyari to?" Paglingon nga niya, nakita niya ang isang monarch na nakaupo sa loob ng kanyang silid. Nakatingin sa kanya at napasabi si Chairman Gogan Hee, "Makakausap ko kaya siya? Hindi ko maramdaman ang presensya niya. Hindi ko kayang kalabanin ang ganitong uri ng kalaban." At nagsalita ang monarchs habang naghahanda ng atake. Ang lugar na ito ay tuluyan ng nahiwalay sa labas ng mundo. At napasabi si Chairman Gogan Hee na, "Nananaginip ba ako ngayon?" At bigla na lamang siyang tinamaan ng atake ng monarchs. Dumaplis ito sa kanyang balikat at sinabi ng monarchs na, "Mukha bang panaginip ang sakit na yan sa'yo?" At sumagot si Chairman Gogan Hee na, "Sige, naiintindihan ko na. Totoo ito. Ngayon, tatanungin kita ulit. Sino ka?" At bigla naman naglabas ang kapangyarihan ng monarch at sinabi nito na, "Umaasa akong makikilala mo ako, God. Pero mukhang isa ka lang talagang tao." At napasabi si Chairman Gogan Hee na, "Isa lang tao?" At biglang kumawala ang kapangyarihan ng monarch at sinabi nito na, "Wala akong interes na yurakan ng mahihina. Magpakita ka na, fragment of brilliant light. Natatakot ka bang masira ang vessel mo kapag ginawa mo yan? Total, malapit na ring matapos ang buhay ng vessel mo. Pero kung nagtatago ka dahil natatakot ka, wala ka ng kwentang kausapin." At umatake itong monarchs kay Chairman Gogan Hee. Napakalakas ng atake na pinakawalan nito. At sinabi nito na, "Sa wakas, nagkita na rin tayo." At tumama ang kanyang atake dito kay Chairman Gogan Hee. Ngunit ito ay sinalagpala ng chairman. At sinundan pa nga ng isa pang atake. At isang kamay lang ang ginamit ni Chairman Gogan Hee para itaboy ang atake palabas. Dito, ipinakilala na si Chairman Gogan Hee ang the greatest fragment of brilliant light. At sinabi ni Chairman Gogan Hee, "Ibinukod mo ang opisina ko sa isang dimensional na lugar." Humahanga ako. At sumagot ang monarch na, "Matagal na kitang hinahanap, pero hindi ko inakalang makukulong ka sa isang sirang vessel. Hindi mo magagamit ang buong kapangyarihan mo. Nahanap na namin kayong 7 at 2 na ang aming nadurog. Ha! Ang mukha mong yan! Gusto kong makita ang takot, ang dugo, ang mapagmataas mong ekspresyon. Ngayon, may sira ako na ang vessel mo nang walang pagsisisi." At sumigaw si Chairman Gogan Hee habang inilalabas ang kanyang kapangyarihan. At sinabi nito na, "Halika! Ibigay mo na ang lahat ng kaya mo, Monarchs of Frost." At sumagot ang monarchs na, "Inipili mong lumaban ha, hangal! Galap ko nang sinakop ang katawan na ito, samantala ang sayo ay hiniram mo lang. Sa tingin mo ba may laban ka sa akin?" At dito, magkaharap ang dalawa at nagpakawala ng kanilang mga puwersa. Nagsimula na sa pag-atake ang Monarchs of Frost. Matitinding mga atake ang tumama kay Chairman Gogan Hee. Ngunit nasasalag niya ang mga ito at nababasag lang ang mga yelo. At kasabay nito, sumugod siya sa Monarchs of Frost. Isang malakas na atake, ngunit nailagan ito ng Monarchs of Frost. Pagkatapos, nag-counter-attack ito at dumapli sa balikat ng chairman. Gumanti naman ng matinding atake ang chairman. Ngunit mabilis naman agawa ng pananggang yelo ang kalaban at sinalag lamang ang kanyang atake. Tinuloy pa rin ni Chairman Gogan Hee ang pag-atake hanggang sa mabasag ang talasag na ginawa ng Monarchs of Frost at nagpatuloy ang matinding bakbakan ng dalawa. Napasabi si Chairman Gogan Hee na, "Kailangan ko itong tapusin agad." At sumugod siya ng buong puwersa at napasabi na, "Habang nagagalaw ko pa ang katawan ko." Nagpatuloy ang kanilang laban. Nagpalitan sila ng malalakas na atake. Ngunit maya-maya, biglang napaluhod si Chairman Gogan Hee at napasabi ito na, "Ito na ba ang hangganan ko?" At nagsalita ang Monarchs of Frost na, "Iyan na ba ang kaya ng vessel mo?" Habang nakatayo sa harapan ni Chairman Gogan Hee, sinabi pa nito na, "Nakakadismaya, fragment of brilliant light.
Pagkatapos bigla itong nawala at muling sumulpot sa harapan ni Chairman Gogan Hee para sa isang matinding atake. Tinamaan si Chairman Gogan Hee sa dibdib. Tumagos ang atake hanggang likuran at napasukan ng dugo si Chairman Gogan Hee. Sinabi ng Monarch of Frost na, "Nagtataka ako kung gaano katagal bago kayo makahanap ng bagong mga vessel. 1 taon? 2 taon? Ha, sa kasamang palad, narito ng aming hukbo. Wawasakin nila ang mundong ito bago pa dumating ang inyong mga pwersa. Ang pagkakamali mo ay ang subukang protektahan ng mga tao sa mundong ito. Akala mo ba kaya mo kaming talunin habang hinahati mo ang atensyon mo sa ibang bagay? Sa tingin mo ba ganun kami kahina?" At biglang napangiti ang Chairman Gogan Hee at hinawakan ang sandata na nakatusok sa kanyang dibdib. At sinabi nito na, "Sa tingin mo ba basta na lang ako nakipaglaban sa iyo ng walang dahilan? Tulad ng hindi namin inaasahan na gagayahin niyo ang aming mga pamamaraan. May isang mahalagang bagay kayong hindi napansin." At napasabi ang Monarch of Frost na, "Isang bagay na hindi namin napansin?" Pagkatapos ay biglang nagpakawala ng malakas na kapangyarihan si Chairman Gogan Hee. Binuhos niya ang kanyang buong lakas sa isang atake at sabay niya itong pinakawalan at direkta naman itong tumama sa pader ng kanyang silid. Nagulat ang Monarch of Frost at napasabi ito na, "Muntik na yun ah. Ino bang alas mo?" At sumagot si Chairman Gogan Hee na, "Oo." At biglang unti-unting nabasag ang ginawang dimensional space ng Monarch of Frost. Napasabi ito na, "Ginawa mo ang lahat ng yun para lang doon? Pero wala din itong pagbabago." At sinabi ni Chairman Gogan Hee na, "Ngayon na!" Dito ay kumawala ang isang shadow soldier ni Jinwoo palabas sa butas na nagawa ni Chairman Gogan Hee. Napasabi ang Monarch of Frost na, "Isang nilalang ng kaguluhan? Ano bang magagawa ng isang hamak na sundalo? Isang anino?" Dito, biglang nanlaki ang mata ng Monarch of Frost. Hindi kaya... Pagkatapos ay nagmadali ang Monarch of Frost at hinabol niya ang shadow soldier na tumakas. Habang hinahabol niya ito, bumuelo siya ng isang malakas na atake para tapusin ang shadow soldier. Ngunit, nang pinakawalan niya ang kanyang atake para tapusin ang shadow, biglang nanlaki ang mata at napasabi na, "Ikaw ay..." Sa sandaling iyon, hawak na ni Jinwoo ang sandata ng Monarch of Frost. Makikita si Jinwoo na naglalagablab ang kanyang mga mata at bigla nitong sinakal ang Monarch of Frost. Pagkatapos ay sinabi niya na, "Ano ka ba? Isang ice elf?" At sumagot ang Monarch of Frost, "Nararamdaman ko ang napakaraming sundalo sa loob ng iyong anino. Monarch of Shadows, bakit hindi ka nakipag-ugnayan sa amin kahit nakabuo ka na ng ganong kalaking hukbo?" Sa isip ni Jinwoo, bigla niyang naalala yung ice elf na nabigo siyang kumuha ng anino mula dito. Napasabi ang Monarch of Frost na, "Hindi kaya ikaw ang mahalagang bagay na tinutukoy niya?" At bigla itong bumuelo ng isang malakas na atake kay Jinwoo. At mabilis naman na nakailag si Jinwoo, ngunit nagyelo ang kanyang mga braso. Sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, "Isa ba siyang mage?" At sabay inilabas si Jinwoo ang kanyang dagger kahit nagyayelo ang kanyang kamay. Binasag niya lamang ang yelo ng ganung kadali. At sinabi ng Monarch of Frost na, "Tama na muna sa ngayon. Hindi ako narito para ipusta ang buhay ko sa laban na ito." At napasabi si Jinwoo na, "Ano?" At sumagot ang Monarch of Frost na, "Hindi ka ba narito para iligtas ang taong yon?" At biglang napasabi si Jinwoo sa kanyang sarili na, "Tao? Teka, ito ang langgam na ini-assign ko kay Chairman. Huwag mong sabihin." Nanlaki ang kanyang mga mata at napasabi siya na, "Chairman Gogan Hee!" Nakita niya si Chairman Gogan Hee sa loob ng opisina nito na nakadungaw. At sinabi ng Monarch of Frost na, "Ngayon, pumili ka." At nagpakawala ito ng isang atake papunta sa Chairman. At sinabi pa nito na, "Lalaban ka ba sa akin o ililigtas mo ang taong yun?" Habang papunta na ang atake ng Monarch of Frost dito kay Chairman Gogan Hee,
Agad naman na ginamit ni Jinwoo ang kanyang skill na Commander's Authority. Sinubukan ni Jinwoo kontrolin ang atake ng Monarch of Frost gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sinabi ng system na, "Your opponent's mana is resistant to Commander's Authority." At biglang nag-alala si Jinwoo ng sobra at nagmamadali siyang tumalon upang iligtas si Chairman Gogan Hee. Ibinato niya ang kanyang dagger para salagin ang atake ng kalaban. Ngunit lumihis ang atake at bumalik ito muli direkta kay Chairman Gogan Hee. Mabuti na lamang mabilis na nakarating si Jinwoo at sinalag ang atake. Tumalsik ito pabalik at tumama sa mga gusali. Pagkatapos, naglabas ang Monarch of Frost ng dimensional teleportation upang makabalik sa kanyang mundo. Samantala, si Jinwoo ay nagpakawala ng mga dagger at ginamit ang kanyang skill na Dagger Rush. Tinamaan ang Monarch of Frost sa likuran habang papasok sa portal. Napasabi ang Monarch of Frost na, "Isang simpleng vessel? Nagawa mo pang masugatan ako ha? Mahusay!" Habang papasok ito, sinabi pa ng Monarch of Frost na, "Ang Monarch of Frost ay uurong muna sa ngayon at maghihintay sa araw na muling magbukas ang iyong anino. Kunin mo na ang malapit na maging bangkay na iyon at idagdag mo sa iyong Shadow Army. Isipin mo na lamang na regalo ko iyon sa iyo." Napasabi na lang si Jinwoo na buwisit na yon. At paglingon nga niya, napasabi siya sa kanyang sarili na, "Hindi ko ba talaga naramdaman ang lahat ng ito dahil sa barrier? Pambihira." Pagkatapos, si Chairman Gogan Hee makikitang duguan mula sa mga tinamong atake sa Monarch of Frost. Napasabi si Jinwoo na, "Huli na para sa healing potion." Dito ay labis na nag-aalala si Jinwoo dahil halos maubusan na ng dugo si Chairman Gogan Hee. At sumigaw siya na, "Beru!" Dali-daling dumating si Beru na napakabilis sa kanyang tabi. At sinabi ni Beru na, "Ipinatawag niyo ako, my king." At sinabi ni Jinwoo na, "Iligtas mo siya kahit anong mangyari." Agad namang ginamit ni Beru ang kanyang healing skill. At sinabi nito na, "My king, hindi umiepekto ang healing spell ko." Halos wala ng buhay si Chairman Gogan Hee. Dito, napaisip si Jinwoo na gamitin ang Holy Water of Life. At sinabi niya na, "Tama, makakaya pa ng Holy Water of Life." Ngunit biglang hinawakan ni Chairman Gogan Hee ang potion. At sinabi nito na, "Wag na." At sinabi ni Jinwoo na, "Chairman!" At sumagot si Chairman Gogan Hee na, "Pumunta ka para sa akin. Salamat." At sinabi ni Jinwoo na, "Umapit po kayo. Dadalhin ko kayo sa ospital." Ngunit sinabi ni Chairman Gogan Hee na, "Wala na itong silbi. Walang magagawa ang tao laban sa kapangyarihan ng umatake sa akin. Nakaharap ko ng kalooban ng isang kataas-taasang nilalang. Ang plano nila, ang natitira nating mga kalaban, pati sa kanila, ang mga bagay na kailangan nating gawin." At dito, lalong nag-aalala si Jinwoo. "Chairman Gogan Hee." Ngunit nagpatuloy si Chairman Gogan Hee sa kanyang salita. "Nagpapasalamat ako sa pag-iral mo. Napakalaking ginhawa nito. Sinong mag-aakala may ganito kang kapangyarihan? Salamat sa Diyos." Lumalabas na ang mga gate at dungeon ay hindi para sa kanila. Yun ang paraan na pinili nila para protektahan tayo. Darating ang araw na kailangan mo pumili. Pero kapag dumating ang araw na yun, sana manatili ka sa panig ng sangkatauhan. Nais kong lumaban kasama ang mga batang hunter tulad mo. Pero hindi yun mangyayari sa ganitong katawan. Gayunpaman, wala na akong pagsisisi dahil may pagkakatiwala ko ng lahat sa susunod na henerasyon. Sa libo-libong tibok ng puso, alam kong wala nang natitirang oras. Ngunit kahit ganun, ang puso ko ay dapat patuloy na tumibok. Gaano man kahina ang pulso, para makilala kita. Tama, para makilala ka. Napakalaking ginhawa. Salamat. At tuluyan na ngang nawalan na ng buhay ang Chairman Gogan Hee. Nabasag ang mga yelo sa paligid.
kasabay ng pagkadurog ng puso ni Jinwoo. Ilang araw din bumagsak ang ulan ng taglagas, kasabay ng malamig na hangin. Lumabas ang iba't ibang breaking news sa buong mundo. Natagpo ang patay sa tabi ng ilog ang dakilang hunter ng Brazil na si Jonas. Ang chairman ng Korean Hunters Association ay brutal na pinatay matapos masaksak ng 2 beses sa dibdib. At si Song Jinwoo ay bumalik na sa Korea. Matapos iulat ang sunod-sunod na pagkamatay ni Christopher Reid, Jonas at Chairman Go Gun-hee, ilan sa mga pinakamauhusay na hunter sa mundo, nahulog sa matinding takot ang buong mundo. Ilang araw itong ibinalita ng mga pangunahing media sa buong mundo at naglabas pa ng pahayag ang Federal Bureau of Hunters. Matagal nang pinoprotektahan ng mga hunter ang mga sibilyan. Pero sino ang magpoprotekta sa mga hunter? Ang pagkamatay ng pinakamalalakas na hunter sa mundo ay nagdulot ng panibagong antas ng takot. At dito na nga inilibing si Chairman Go Gun-hee. Habang naroon sina Jinwoo at ang iba pang mga hunters, sinabi ni Chief Woo Jin-chul na, "Ayos ka lang ba, Mr. Song Jinwoo? Paumanhin, medyo wala ako sa sarili nitong mga nakarang araw. Ang halimaw na pumatay sa chairman, talagang hindi kayang pigilan kahit sa kapangyarihan mo." At sumagot si Jinwoo na, "Pagdating ko, huli na." At sinabi ni Chief Woo Jin-chul na, "Hindi ko pa rin matanggap. Noong isang araw lang, gusto niyang marinig ang buong kwento ng biyahe natin sa Amerika. Pinapabalik niya ako agad. Pero ngayon, salamat sa pananatili mo sa tabi niya sa huling sandali niya." At sumagot si Jinwoo na, "Hindi. Papatayin ko ang halimaw na yon. Isinusumpa ako sa buhay ko. Papatayin ko ang pumatay sa chairman. Kaya wag mo muna akong pasalamatan hanggat hindi ko kayo nagagawa." Dito, tuluyan nang napaiyak si Jinwoo. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. At sinabi niya na, "Pwede mo bang tipunin ang mga reporter para sa akin?" Sa kabila ng malungkot na atmosfera, matapos ang pagkamatay ni Chairman Go Gun-hee, dagsa ang mga reporter sa ginawang press conference. Dito, nagsalita si Jinwoo. Isang grupo ng mga halimaw na may mataas na antas ng katalinuhan ang tumatarget sa mga pinakamalalakas na hunter sa mundo. Mas malalakas sila kaysa sa kahit na sinong hunter at gagamitin nilang anumang paraan para makamit ang kanilang layunin. At nagtanong ang isang reporter na, "Sinabi ninyong grupo ng mga halimaw, ibig bang sabihin hindi nag-iisang pumatay kay Chairman Go Gun-hee?" At sumagot si Jinwoo na, "Gumagamit ang halimaw na ito ng mahika para ihiwalay ang kanilang target bago umatake. Kaya sa mga posibleng maging target, manatili kayo kasama ang mga taong kayang magprotekta sa inyo." At sa isip ni Jinwoo, sinabi niya na, naalala niya ang sinabi ng Monarch of Frost na, ang Monarch of Frost ay uurong muna sa kayon at maghihintay sa araw na muling magbukas ang iyong anino. Tinawag niya ang sarili niya bilang Monarch of Frost. Katulad ng Monarch of Beginning at Monarch of Shadow, taglay din niya ang titulong Monarch. Kaya naman, kahit ang pinakamalalakas na mga hunter sa mundo ay hindi kayang talunin ng tulad niya. At sinabi ni Jinwoo na, "Ngunit para sa mga walang ganitong mga kasama, makipag-ugnayan kayo sa akin sa pamamagitan ng Korean Hunters Association." At dito, nagsimula na ang labanan ng mga Monarchs. Ngayon, sa labanan ng mga Monarchs laban kay Jinwoo, paano haharapin ni Jinwoo ang mga Monarchs na marami? At bawat isa ay nagtataglay ng napakalalakas na kapangyarihan. Samantalang siya ay nag-iisa. Ano ang mangyayari kapag muling nagtagpo ang mga Monarchs laban kay Jinwoo? Ngayong hinahamon na niya ang mga ito matapos ang ginawa nila sa isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, si Chairman Go Gun-hee. Abangan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.